Magandang umaga po sa ating lahat. Tuloy po natin yung pag-aaral natin sa 1 John chapter 4. Nasa verses 11 to 16 na po tayo ngayon. Payagan niyo pong basahin ko sa inyo. Verse 11, mga minamahal, dahil ganoon kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanan sinugo ng Amang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos na may nananahan sa Kanya. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Dakilang Diyos, ang aming dalangin ay pagpalain mo po ang iyong salita, paghatiin po ayon sa aming mga pangangailangan. Diyos, kayo po ay pag-ibig. At alam po namin, bawat isa sa amin, pinagkalooban mo na ng Espiritu upang matutunan namin ang pag-ibig nito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, sa aming pakikinig, at maging ako sa aking pagsasalita sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po natin nung nakaraang pag-aaral natin sa John na ang pag-ibig na tinutukoy natin dito ay tinatawag na agape love. Hindi ito pagaya ng eros, meaning pagmamahalang romantiko, o kaya pileo o pagmamahalan ng kaibigan, o kaya yung tinatawag na storge, yung pagmamahalan ng pagkakadugo, pagkakapamilya. Ang pagmamahalan na nabanggit ko, yung tatlo na huli na nabanggit ko, ito ay pagmamahalan na pwedeng matutunan ng tao. Pero yung pagmamahal ng Diyos, at ang nakaraan nga pinag-aralan natin, Diyos ay pag-ibig. Itong agape love na to, ito'y sa Diyos lang. At ito yung ninanais ng Diyos na bawat isa sa ating nagsabi tayo ay mananampalataya sa Kanya. Bawat isang mananampalataya o Kristiyano, patotohanan to sa kanyang buhay. Ito yung topic natin ngayon, manatili sa pag-ibig ng Diyos, itong pag-ibig na agape. Pag-agape, sinasabi mo ito yung pag-ibig na handang magsakripisyo. At ang halimbawang binigay sa atin ang salita ng Diyos, ito yung halimbawa mismo ni Kristo. Na pinatotohanan niya yung pag-ibig niya sa iyo at sa akin nung namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Pag may problema ako at dumarating sa isip ko yung katanungan o maaaring sundutin ka ng pagdaduda na mahal ba ako ng Diyos? Bakit ang dami kong problema? Pinabayaan ba ako ng Diyos? Yung mga ganyang bagay. Pagka darating yung mga ganong yugto sa buhay ko, at alam ko sa inyo dumarating yung ganong panahon, tumitingala ako, tinitignan ko ang krus, sapagkat ito ay 100% proof na mahal ako ng Diyos. Na willing siyang ipagkaloob yung kanyang bugtong na anak para
namatay dun sa Kalbaryo at iligtas ako. Ito yung patotoo ng pagmamahal. At gaya nung natutunan natin ng mga nakaraang pag-aaral, ang pagmamahal na binabanggit sa atin, ito yung pagmamahal, hindi lang sa salita. Kasi sanay na sanay tayo magsabing I love you. Ma, I love you. Pagkatapos, sinabi nung mama niya, magugas ka ng pinggan, ay, nagdabog ka. Ayaw na. Nawang kalimutan na yung I love you, yung sakripisyo ba. Kaya nga nung uri ng sa mundong ito, kulang to kung hindi natin dadagdagan ng pag-ibig na galing sa Diyos. Kasi may kasamang sakripisyo yan. May kasamang pag-unawa. Bilis tayong magkaroon ng misunderstanding. Yung mga tao, baka kayo minsan na may misunderstood yung pastor nyo. Pag may nasabi dito, magagalit ka. Bakit ayaw mo nung sinabi? Kung totoo naman, dapat marunong tayong manawa. Diba? Minsan, hindi rin madali na maging bahagi ng simbahan, lalo na kung nasa leadership ka, gusto mo may kaayusan. Kaya nasabi, kagaya mga bata, huwag kayong maingay. Anak mo yun, kagalit ka ba? Malalaman mo ng part ng ng pagmamahala natin sa bawat isa dito sa simbahan. Marunong tayong magpasako, umanawa, kayo yung kasama ng agape. Kasi kung tayo lang, tampuhan tayo ng tampuhan, kaliwat kanan. Diba? Hindi naman porket si Pastor Norman, hindi na siya pwedeng magtampo sa atin. Magtampo yan, biglang umalis. Joke na. Biglang umalis yan hindi naman natin sinisweldohan yan, hindi naman natin binabayaran yan Pero dito siya dahil mahal niya tayo, mahal niya ang Lord, nagsiserve siya sa atin. Ganun din kayo, nandito kayo dahil mahal niyo ang Lord, mahal natin ang bawat isa. Kaya nga, dito sa talatang ito, may mga pahiwatig si John na ang pagmamahala natin sa isa't isa, makikita yan sa maraming uri, no? Sa simbahan, kasama yung sakripisyo, pag-unawaan, pagpapatawaran. Walang relasyon na hindi nagkaroon ng lumot o ng lamat, hindi lumot, lamat. Diba? Lahat ng relasyon, mag-asawa, minsan tampuhan kayo. Kami ni Sen, tatampuhan kami. Sa pamilya, mahal natin yung mga anak natin, pero nagtatampuhan tayo. Minsan may mga anak natin dumadaan sa problema sa mga ginagawa nila sa school o kaya sa trabaho, na stress. Minsan di rin natin sila naiintindihan. Tapos nagkasabi ng konting bagay na papakamon tayo ng ulo. Sabi natin, ba't ganun yung anak ko? Maraming nangyayari. Kaya nga, ang sinasabi sa atin dito, yung manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ito kasama yung agape love dito. Sakripisyo, pag-unawaan, pagmamahalan, at pagpapatawaran. Pagkakasama yan. Kasi, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ang pag-ibig ng Diyos, ito mismo yung pamantayan na gagamitin natin para sa ating pakikipagkapwa. Romantic man love man yan, eros sa asawa, sa sweetheart, sa boyfriend, sa girlfriend, o sa kaibigan, pileyo man yan, o maging sa kadugo, kapamilya. Kulang yun kung walang agape. Ang pananatili natin sa Diyos ay pananatili sa pag-ibig na ang pamantayan, yung pag-ibig mismo ng Diyos sa atin. At mga kapatid, kung babasahin yung malinaw, yung talata natin ngayong umaga, sinasabi dito na hindi ito option, hindi ito kondisyon na pwedeng mahalin, pwedeng hindi, bahala ka na. Hindi ganun kundi ito ay obligasyon. Dahil ikaw ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, inaasahan ng Diyos na yung pag-ibig niya, yan yung magiging pamantayan mo para sa iyong buhay. Ito yung uri ng pag-ibig ng Diyos na
obligado tayong ibahagi dun sa mundong ginagalawa natin. Ano ba yung mundong ginagalawa natin? Dito, sa komunidad natin, sa pamilya natin, mga kaibigan natin, opisina natin, saan pa, sa pamilya natin, asawa natin, anak natin. Ito yung mundo natin na ginagalawan. At nawa dito sa mundong ito na patutuhanan natin yung katotohanan, pagiging wagas ng ating pananampalataya, sapagkat dito natin tinataglay, pinapakita yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga dun sa talata, walang nakakita sa Diyos. Pero magulat ka, sinabi dito na wala nakakita sa Diyos na tao kailanman. Pero ang context nito pagmamahal Paano pumasok ang pagmamahal dito? Kasi ang sinasabi ni John, pag ikaw sa buhay mo nakita yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, nakikita ng nila na si Kristo yung tunay na buhay sa'yo. Sabi nga ni Jesus by this shall all men know you are my disciples if you love one another. Yung pagmamahala na to ay konektado sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang kapatid, minsan nga, hindi nyo ba naisip dito sa mundang ginagalawa natin? Marami sa mga kasama natin hindi naman nagbabasa ng Biblia. At ikaw na lang mismo, ang buhay mo mismo, yan yung Bible na binabasa nila. Kaya nga, kung ang buhay mo ay pinapakita mo yung ganito, pagmamahal, pag-unawa, ay marami na pupundin sa Panginoon. Naalala ko noon, nagkwento lagi si Sen sa akin kasi kasama ako sa panalangin sa kanya. Nung nagtrabaho siya sa DSWD, pinag-retire ko kasi siya, pinag-resign ko siya. Tapos nung nirecruit siya sa DSWD, pumasok siya doon ulit pagkatapos ng resignation niya. So bagong-bago siya sa opisina. Noong mga panahon na yun, si Sen, tumatawag sa akin sa bahay yan, umiiyak. Kasi dun sa opisina nila, parang pinagkakaisahan siya. Alam na sa opisina yung mga ang daming syete, tapos ang daming pressure, tapos may sensitive position siya. Kaya minsan, nag-meeting daw sila, nag-text yung mga ka-meeting niya. Ang feeling niya tungkol sa kanya Nagtatawanan siya, etc. Kaya umiiyak yan sa akin Sabi ko na lang, diyan ka dinala ng Lord. Stay ka lang. Pakita mo kung sino ka yan sa mahirap na yugto ng buhay mo niya. Talagang mahirap. Siyempre, wala naman taong gusto na parang inaalipusta ka na di ba? Para masyadong nililiit yung pagkatao mo. Alam niyo, looking back, kasi kagabi, nagkwento sa akin si Sen, yung mga maalipusta sa kanya ngayon, gustong-gusto siyang maging kaibigan. Kahapon, sabi gano'n ng director niya noon, na sana mag-meet tayo sa Pilis para mag-bonding tayo. Lahat sila, pati yung maliliit at malalaking tao, nandun doon. Kaya sabi ko, napagtagumpayan mo yung mundo ginagalawan mo dahil Kristiyano ka Kay Kristo ka Ang pag-ibig ng Diyos nasa iyo. Hindi ko alam kung ano-ano yung mga hamon na hinaharap natin ngayon. Pero, isang bagay ang sigurado ako. Meron. Diyan susubukin yung pagmamahal natin sa atin. Ngayon dito, sinabi din sa atin na yung magmahalan tayo at naniniwala ako. Nung sinabi ito ng Diyos, alam niya na bawat isa sa atin, kung maniniwala tayo, may kapasidad tayo, bawat isa sa atin, nagmamahal, kagaya ng pagmamahal ng Panginoon. Bakit? Binigay niya sa atin ng Espiritu. Kung baga sa dokumento, naglalakad ka ng birth certificate mo, hindi yun opisyal, hanggang walang selyo.
Pero pag may selyo yan, tatanggapin niya kahit saan. Tayo, yung pagiging mananampalataya natin, sabi ng salita ng Diyos, sinelyuhan tayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Pinagkalooban tayo ng Espiritu ng Diyos. Yan naman ang magbibigay sa atin ng katatagan, katiyakan, siguraduhan na magagawa nating magmahal. Ang hirap kaya. Parang may nagsabi nga sa akin nung minsan, pagkatapos ko mag-preach, Pastor, ang hirap niyan tinuturo mo. Imposible yan. Mahalin yung kaaway. Imposible. Sabi naman sa atin ng salita ng Diyos, imposible talaga to. Kasi sa sarili nating lakas, hindi natin kaya. Ano makakaya na magmahal yung mga ganyang taong inaalipusta ka? Paano mo mamahalin yung taong niloko ka? Pero, sa sarili mo hindi mo kaya. Pero, Diyos, sa pagmamahal niya sa atin, binigyan niya tayo ng Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin. Para sa ganun, ito yung maging lakas natin. Patutunan magmahal kagaya ni Jesus. Kung babasahin niyo yung Galatians, sabi ni Paul, the fruit of the Spirit is love. Unang-una sa bunga na binibigay ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin ay pag-ibig. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. Pero pinakapangunahin dyan, yung mga katangian na sinabi dito, yung mga katangian na sa ordinaryong pagiging tao, imposible para sa atin makamtan. Pero, ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, dahil may Espiritu tayo ng Diyos, tayo ay maaaring mamunga ng pag-ibig. Pag-ibig. Malinaw si Pablo nung pahayag niya, kung ikaw ay Kristiyano, ang katawan nyo ay templo ng Espiritu. Sabi niya sa 1 Corinthians 6:19-20, kayong templo kayo ng Espiritu ng Diyos. Inulit niya yan sa 1 Corinthians 3:16, you are the temple of the Holy Spirit. Malinaw yan, na kung ikaw ay mananampalataya, huwag mo sabihin wala kang Espiritu ng Diyos. Kasi sinabi din ni Pablo dun sa Romans 8:9, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang sino man na wala sa kanyang Espiritu ni Kristo, ay hindi kay Kristo. Kaya nga dito, bilang patotoo na tayo ay tunay na mananampalataya kay Kristo, ay dapat tinatanggap natin na tayo ay templo ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin. Ito yung resulta ng tamang pagkilala kay Jesus. Kaya nga dito sa binasa nating talata, medyo maguguluhan tayo. Ano bang relasyon? Bakit biglang pag-ibig itong sinasabi ni John? Pagkas binanggit niya yung Espiritu. Tapos ngayon, tungkol dun sa kaligtasan, Ebanghelyo. Nililinaw ni John sa atin ang tamang pagkakilala kay Kristo, no? Bilang anak ng Diyos, bilang tagapagligtas natin sa ating mga kasalanan, at tamang pagkakilala kay Kristo ay tayo ay binigyan ng kaligtasan ng Diyos. Tayo ay binigyan ng Espiritu ng Diyos at dahil dito, matututunan nating magmahal kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Magiging living Bible tayo sa mundo na ating ginagalawan. Hindi yung Biblia na ang pagiging Kristiyano po kasi hindi yan paramihan ng verses na memorize. Hindi yan paramihan ng doktrina na alam. Ang pamantayan nga ni Kristo, ulitin ko, sabi niya, by this shall all men know you are my disciples if you love one another. Kaya nga dito sa John, sa Gospel ni John, alam niyo si John yung taong binago ng lubusan ng Diyos. Nung umpisa si John, hindi naman siya ganito ka simbolo ng pag-ibig. Matanda na si John nung sinulat niya ito. Actually, nung sinulat ni John, yung mga salitang ito, itong unang liham niya,
nakabalik na siya sa Efeso. Galing siya dun sa exile na kung saan nasulat niya yung Revelation. So nandito na siya sa Efeso. Siya na lang ang buhay na alagad ng Diyos. Yung original disciples ni Christ, siya na lang nabubuhay. At binubuhos niya sa atin yung lahat ng natutunan niya. Sabi niya, dapat maniwala kayo na si Jesus ay pinadala ng Diyos Ama dito para tayo maligtas. Bakit ba tayo nandito sa church? Bakit naniniwala tayo na kailangan natin ng kaligtasan? Kung walang langit at lupa, bakit pa tayo pupunta sa church? Hindi mag-mall na lang tayo ngayon. Sabi nga ni Paul, let us eat, drink, and be merry. Wala namang langit at lupa eh. Wala namang langit at impyerno. Pa tayo nandito? Kasi naniniwala tayo doon. Na tayo makasalanan at kailangan natin si Jesus sa ating buhay bilang tagapagligtas. Nananampalataya tayo sa Kanya at dahil sa pananampalataya niya, sabi ni John, kayo ay binigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. At dahil tayo ay anak ng Diyos, may Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo. At dahil nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang pagkatao, ang moral attribute ng God, number one, yung God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Yan dapat nararanasan natin sa ating buhay. Ini-expect tayo ng Lord na yung pag-ibig ng Diyos na yan na magiging pamantayan natin sa ating buhay. Hindi na tayo driven ng ating mga emosyon kasi sa Eros, emotional love yan. Bilang tao, hindi naman masama pag may mga emosyon tayong mali. Nagalit tayo, hindi pa kasalanan yan. Nainis tayo, hindi pa kasalanan yan. Pag gumawa tayo ng isang bagay na dinagdag natin dun sa galit, kagaya ni Cain, naggalit siya sa kanyang kapatid na si Abel, at ito ay nagudyok sa kanyang patayin niya yung kanyang kapatid, yung kasalanan niya. Pero bago niya patayin, ang Diyos nangusap kay Abel, sabi niya, ay kay Cain. Cain, sabi niya, kumakatok ang kasalanan sa buhay mo. Kailangan na pagtagumpayan mo yan. Ay hindi nakinig si Cain. Ang nangyari, pinatay niya yung kapatid niya. Ang tao bilang emosyonal, ayan yung pinakamahirap, mahigpit nating kalaban sa pag-display ng God's love, pag-happy love sa buhay natin. Kasi nasasaktan tayo. Diba? Nasasaktan tayo. Hindi naman tayo kagaya ng iba na pusong bato. Walang naintindihan, walang pakiramdam. Nararamdaman natin yan eh. Kalimitan nga, mga Kristiyano, medyo sensitive tayo. Madali tayo masaktan. Pero ang pagkatagumpayan natin yan. Bakit may spirit tayo ng Diyos? Sinutulog sa ating magmahal. Diba? Imposible. Naging posible dahil sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sa side trip ako ng konti. Kaya naniniwala ako sa Trinity. Kasi hindi tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan kung walang Trinity. One God, three person. Makikita natin dito sa miski sa bahaging ito ng kaligtasan. Nandito that God in three person is at work. Ang Diyos Ama, pinadala ang kanyang bugtong na anak. Ang anak nagsakripisyo dun sa krus, naging kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At pagkatapos, sino mang manampalataya sa kanya ay nagkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. At bago umalis ang Panginoon sa lupa, sabi niya, papadala pang Espiritu. At ngayon, bawat isang Kristiyano, bawat isang mananampalataya, hindi man nakita natin, nararamdaman. Pastor, pautan mo na ito. Nahihilo na. Bawat isa, nananampalataya, ay may Espiritu ng Diyos sa kanya. Okay ba doon? Kaya nga napaka-importante na itong talata sapagkat makikita natin
makikita si Jesus dun sa pag-ibig natin sa isa't isa. Importante ito. Sa loob ng tahanan, Christian family, dapat matuto yung pag-ibigan sa bawat isa. Tama na yung puro sa salita, kundi sa gawa, sakripisyo, pag-unawaan, pagpapatawaran sa pamilya, pag-unawaan sa bawat isa. Yung kapon may kaibigan akong pastor na nakausap. Miski yung sabi niya sa akin yung isang church na tinutulungan niya noon, ngayon ay parang close na siya. Yung nagsara sa kanya dahil na-insecure yung pastor sa kanya. Ay medyo nangyayari sa lahat ito di ba? Kaya lang, paalala natin sa ating sarili. Taglay natin ang Espiritu ng Diyos. At tayo ay inuobliga ng Diyos na maging pamantayan natin ang pag-ibig sa ating buhay ay ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig na handang magsakripisyo, handang umunawa, handang magpatawad. Diba? Kagaya ng ginawa niya sa ating makasalanan. At dahil sa pagmamahala natin sa bawat isa, yan yung prayer ko sa Lighthill Church. Konti lang po naman tayo dito. Pakita naman natin na mamahalan tayo sa bawat isa. Ako natutuwa pagka naririnig ko yung mga kapatid natin may sakit, pinapanalangin. At magiging honest sa inyo, maging kahit wala na tayo dito at kami ni Sena sa bahay na lang. May mga pagkakataon na alala namin yung mga prayer request, mananalangin kami para sa inyo. Ako nananalangin para sa bawat isa sa inyo. O kasi yun yung bilang elder ng church, yun yung dapat kong ginagawa para sa inyo. Hindi nyo naman kailangan utusan para gawin yun. Pero gusto kong gawin yun dahil mahal ko kayo. Diba? Pag may nababalitaan akong istorya o may mga prayer request, kami minsan pag-rekwento, ipipray kami para sa inyo. Doon namin pinapakita yung pagmamahal namin sa inyo. Naniniwala kami ng Diyos na nagmamahal sa atin. Iingatan tayo. Yun, yung pagmahalan tayo, magtulungan tayo, magpasakop tayo sa isa't isa. Pag may sinabi mga bata, tahimik lang tayo, kaya magkwentuhan pagka nag-preach si pastor, ha? Huwag kayong may sariling mundo na ginagalawan. Huwag kayong magtatampo, please lang. Kasi gusto natin ang kaayusan sa simbahan. Gusto natin magmahalan tayo, magpasakop tayo sa isa't isa. Wala namang gustong manalakit sa atin Meron ba? Wala. Gusto nga nating mahalin Kaya lang, may mga pagkakataon that we have to speak the truth in love. Kailangan ihayag din natin yung tama at yung nararapat na ihayag. Okay ba? Kaya nga, dito, matuto tayong makinig, matutunan natin, gaya ng tinuro ng mga apostol, ang tungkol kay Kristo. Napaka-importante po ito kasi ito yung basis ng lahat ng ito Kung wala kang Kristo sa puso, hindi ko aasahan na magkaroon ka ng pag-ibig na pinag-aaralan natin ngayon. Kasi yung pag-ibig na yan, hindi yan pwedeng i-manufacture ng tao. Ang Diyos ang nagbibigay niya. No? Kung may Kristo ka sa iyong puso, I expect, aasahan ko, makikita ko sa iyong pagmamahal. Ganun yun. Ganun yung sinasabi sa atin ng talata. Kaya lang, binanggit ulit ni John dito sa yung pinakaumpisa ng lahat ng yan, yung tungkol sa ang pundasyon ng lahat ng ganito, ng pag-ibig na tinuturo niya. Ang spirito na meron tayo, yung tamang paniniwala natin kay Kristo. Kaya nga dito sa John, sa susunod na linggo, bibigyan tayo ng benepisyo, mga advantage. Sasabihin sa atin ni John, anong bentahe kung meron pang pag-ibig ni Kristo? Marami, 3, napakagandang advantage. No?
Pero ang lahat ng ito, nagsisimula yan sa tunay na pagkilala mo kay Kristo. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ibig sabihin, tunay kang nakinig dun sa mga aral ng apostol, tinuro nila. Sino ba si Kristo ayon sa turo ng apostol? Sino ba si Kristo ayon sa turo ni John at ang mga apostol? Na sila mismo, narinig nila, nahawakan nila, nakita nila, nakasama nila sa kainan si Jesus, yung tinuturo ni Jesus. At eto nga, sa sulat niyang ito'y katotohanan na gusto niyang ingatan ng mga tao. Kasi nung panahon na yan, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay medyo pinalalabnaw ng maraming mga ibang mga punto na hindi naman totoo. Diyan pumasok ay yung tinuturo ni Pastor Norman, mga Gnostics, mga ibang katuruan. May mga nagpapalabas na maraming kaalaman na dapat ay matutunan mo bago ikaw maligtas. Hindi, ang totoo, sinasabi ng alagad, dapat alam mo kung ano yung tinuturo patungkol kay Kristo na tanging tagapagligtas natin dito sa ating mundo ibabaw. Tinuturo tungkol kay Kristo na hindi magpapahamak sa ating mga kaluluwa at mabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Na pagdakong huli, alam naman natin darating yan, lilisan tayo sa mundong ibabaw. Ang susunod nating makikita si Jesus na nag-welcome sa atin kasabi, "Well done, good and faithful servant. Enter into my rest." Dito sa mundong ibabaw, struggle tayo. Pero kasi hindi ito talaga yung totoong bahay natin. May isang misyonaryo na basa ko. Pagkatapos ng 40 years ng paglilingkod sa Africa, tumanda na siya. Nag-retire na siya sa pagiging misyonaryo doon sa Africa. Nung parating siya doon sa pier, natuwa siya kasi may banner. At may banda tumutugtog sila. May sinasalubong. Sabi niya, may nakaalala sa akin. Pagkatapos ng 40 years na paglilingkod at sakripisyo ko doon sa Africa, ngayon ay wini-welcome nila ako. So yung barko habang palapit ng palapit at yung mga talata doon sa tarp, kagaya nito, naka-display, palinaw ng palinaw sa kanya. Nakikita niya na, bandang huli, nakikita niya, hindi pala siya ang sinasalubong. Iba pala. Yung artista pala, na umalis ng 1 linggo, kaya na ibabalik. Artista pala yun. Nalungkot siya sabi niya. Ay, parang wala nakaalala sa ginagawa ko, sakripisyo ko, pagmamahal ko. Parang nakalimutan ng lahat. Nakalungkot naman, sabi. Pero nung sa kanyang katahimikan, nang usap sa kanyang Santong Espiritu, ang sabi sa kanya, hindi ka pa kasi nasa, you're not home yet. Hindi itong mundo ang iyong hindi itong mundo ang iyong bahay. Hindi ito ang tirahan mo. Sa ating mga Kristiyano, minsan nag-iisip-isip tayo, si Pastor, lalo na, nag-iisip-isip na baka wala naman nag-appreciate ng ginagawa ko. Magbakasyon na lang kaya ako sa Baguio kahit nagilin doon. Ganito na lang gawin ko. O pwede si Brother Ray, sabihin niya, doon na lang ako sa isang church, makikinig-kinig na lang ako. Total, same naman ako. Wala nang iba wala nag-appreciate. We need to love one another. Diba? Kayo din siguro, baka sabihin, hindi naman ako na-appreciate ng pastor. Ang dami-daming kong problema, hindi man lang ako nilapitan. Hindi, tao lang din yun. Nakita natin ang Diyos. We are not home yet. Pero, sinasabi, ang turo ng mga alagad sa atin patungkol kay Kristo, pag naunawaan natin, pag-uudyok sa atin para maging templo tayo ng banal na Espiritu,
na mag-udyok sa ating mamuhay dito sa mundong ibabaw na kakaibang sa pamumuhay ng marami sapagkat ang puso natin ay pinapangunahan ng pag-ibig ng Diyos. Grabe lang. Matututunan natin yan. At dahil dito, handa tayong magsakripisyo kahit nahirapan. Hindi madaling mabuhay, pero handa ka magsakripisyo para sa Lord. Handa ka magpatawad. Kanino? Sa asawa mo, anak mo, tatay, nanay mo, kaibigan mo, mga tao sa mundo na sumakit sa'yo, mga nanloko sa'yo. Nangutang na hindi nagbayad. Kaya mong mahalin ng mga ganitong tao. Kayang tignan mo sila sa mata, sabihin mo, mahal kita. Sabi nga ni Pablo, okay lang na minsan nagpapalugi ka kaysa magdemandahan kayo sa korte. Kasi pinapakita mo na kung sino ka. Kay mananampalataya ni Kristo, ikaw ay anak ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ang nananahan sa iyo. At alam nyo, dahil sa katotohanan tungkol sa kung sino si Kristo, naunawaan din dapat natin yung mission ni Kristo. At naunawaan natin, bawat isa sa atin na nagmamahal kagaya ni Kristo, mamahalin yung mission ni Kristo. Ano ba ang mission ni Kristo? Na ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya alam nyo, isa sa mga pagtawag ng Lord sa atin, isang malinaw na patotoo ng Diyos sa atin na ibahagi din natin yung kaligtasan sa mensahe ng kaligtasan sa ibang tao. Yan yung pinakabibilin sa atin ng Kristo. At yan din yung sinasabi ng talata sa atin ngayon na sina John, mga apostol, ay hindi sila nagpabaya sa kanilang tungkulin na ipamalita ang kaligtasan ni Kristo. At tayo din dapat ay naka-template na sa buhay natin. Nakamarka na sa ating buhay ang pag-share ng gospel. Tapos nagkikwento kami ni Kuya Rene sa Starbucks kami. Habang iniinom kami ng kape. Nagkwento siya, sabi niya, sa airplane, so, pabalik siya sa Pilipinas, galing sa US. May nakasabay siyang long hair. Mahabang ko. Parang singa-singa. Astigan natin. Parang buhay nito, kompleto. Sa galing. Pero si Kuya Rene, isang magandang bagay sa kanya. Kahit saan siya, i-share ng gospel yun eh. Nakita niya yung lalaking katabi niya, mahaba ang buhok. Lalaki, mahaba ang buhok. Saka parang well-off naman yung babae, yung lalaki. Kaya binati niya, sabi niya, ang ganda ng buhok mo ah. Hirap palagaan yan. So, yun lang introduction niya, pero purpose niya yung gospel. Tapos nung sinera niya ng gospel, sabi niya, ano ba, mahal ka ng Lord? Umiyak yung lalaki. March, iyak yung lalaki. Kasi pagbalik niya pala sa Pilipinas, magpapakamatay na. Desperado sa buhay. Hindi natin alam yung mga taong nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Pero kung tayo, if we make ourselves available for them, loving them, and sharing the gospel of the kingdom of God to them. Pagdating mo sa langit, sabihin sa'yo ng Lord, share mo sila, galing. I'm happy, I'm blessed. Nakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay malayo-malayo sa pagmamahal sa sarili na una na nating natutunan. Laging self-love tayo. Pero ngayon, binabago ng Diyos. Yung pagmamahal na yan at ginagawa niya nakasentro sa krus ni Kristo. Pagmamahal ni Kristo. Nakasalamata po yung kwento ko. Hindi kalimutan ko na yung oras. Pero basahin niyo yung 4 na puntos.
paano tayo i-apply yung pagmamahal na yan. Patuloy tayo na magmahal, sabi nga sa outline. No? Ang pag-ibig ay dapat sakripisyal, handang magbigay, magpatawad at maglingkod. Tapos makinig tayo sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, sumunod tayo sa kanyang pamamatnubay. Sabi ni Pablo sa Ephesians, be led by the Spirit of God. Pagka ang buhay natin ay kinalagaan natin sa pagsunod sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, magbubunga tayo ng bunga ng Espiritu. Okay ba na? At ang kabaligtaran nito ay ang buhay natin ay pinapangunahan ng ating mga sariling mga kagustuhan. We are not led by the Spirit of God. Tapos pangatlo, patuloy tayong manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Ngayon, ang tanong ko, ikaw lang naman yung makakasagot nito. Ikaw ba tunay na nananampalataya ng kay Kristo? Yan, kung hindi pa, laging bukas ang pagkakataon sa atin para kilalanin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Sa simpleng panalangin, ay manalangin ka at ang Diyos ay sasamahan ka. Naalala ko nung unang narinig ko yung ako ay makasalanan. Nung college ako niyan eh. Pinagtawanan ko yung nag-share sa akin eh. Nilait-lait ko. Sabi ko, hindi mo alam na graduate ako ng Catholic school. Na every year meron kaming retreat. Bahagi dun sa buhay ko. Mula elementary hanggang high school, pinag-aaralan namin tungkol sa Diyos. At ngayon parang sasabihin mo makasalanan ako. Okay, parang hindi ako naniniwala dyan. Kukumpara ko yung sarili ko sa iyo, baka mas makasalanan ka pa sa akin eh. Kadalasan ng tao ay ganyan. Pero tayo makasalanan. At nagpapasalamat ako sapagkat yung taong yun nagtsagang mag-share sa akin. Pag-uwi ko sa bahay namin nung gabi, naisipan ko yung sinabi niya. Tama yung sinabi ng classmate ko eh. Ang yabang ko. At nung gabi, nagsisiya ako sa kasalanan ko. Sabi ko, Jesus, kinikilala kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Nagbago yung mundo, ibabaw mo. Wala naman akong kausap na nag-pray no, maliban sa Diyos. Nakinig ang Diyos. Pakinggan niyo pala ako. Nung gabi niyo naranasan ko. First time ever yung kapayapaan sa puso. Dala na pananampalataya ako kay Jesus. Kaya kung sakaling hindi pa totohanan ang iyong pagtitiwala kay Jesus, laging may pag-asa. Kaya sa yung gabi o araw, makipag-usap ka sa Diyos, kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, manampalataya ka sa Kanya, at magpatuloy ka, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anong hamon na meron tayo. Maaaring ngayon sa pakikinig mo, may mga ibang problema ka pang pinagdadaanan. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. At hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Tutulungan ka. Hindi ka pababayaan. Para tayong mga salabi, mga Kristiyano. Para tayong mga salabi. Ito yung pangwakas ko. Yung ba, alam niyo yung mirror, pagka tinamaan siya ng ilaw, nagre-reflect siya ng ilaw. Hindi sa kanya galing yung ilaw mismo, kundi dun sa araw. Pero dahil siya ay mirror, pag tinamaan siya ng araw, yung liwanag na yun ay tumatama din sa ibang tao. Parang tayo yun eh. Para tayo yung mirror. Hindi galing sa atin ang pag-ibig. Ang pag-ibig na natutunan natin sa mundong ibabaw ay nakasentro sa sarili natin, makasarili. Pero ngayon, ang Diyos ay pag-ibig at yung pag-ibig ng Diyos tumama sa ating buhay. Parang salamin. Ngayon itong pag-ibig na ito ay siya nire-reflect natin sa mundo na ating ginagalaw. Nawa makita nila na iba
ng buhay natin ay pag-ibig. Amen ba doon? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, ang aming puso ay taos sa aming pasasalamat sa iyo. Napakabuti mo, Diyos. Sinasamba ka. Pagpasalamat kami na kami ay may Santong Espiritu na tumutok sa amin upang mamuhay ng may pag-ibig. We worship you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name.